Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, kanina na ano ko ni Idol Congressman Attorney Enzo no na napansin niya yung vlog ko kagabi. Salamat friend. Sana may time magkakwentuhan naman tayo no. Pares tayo taga Bicol eh. Ako sa Gubat Sursugun. Pero hindi pa ako napunta ng Bicol. Ah. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber no. Magbigay lang ho tayo ng reaction dito. Kay Batang Manila to, isa man, idol ko rin to eh. Sara resign sa DepEd. Loyalista, Iskonians, Kakamping, Dilawan at pro-government. Sama-sama na. Maganda ho to, no, mga friend. Kasi, pakinggan natin siya. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. So ito po, meron tayong breaking news, tuloy na po ang Sara Resigned Rally mga kababayan. Okay, so magkakaroon po ng Sara Resigned Rally sa darating pong May 17, 2024 at nabago po ang venue, hindi na po sa DepEd, yan po sa Pasig, kundi ito po gaganapin dyan po sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Tandaan niyo po yung date, May 17, 2024. Yan po sa Freedom Park, yan po sa Liwasang Bonifacio. Yan lang po yan sa Loton, katabi po yan ng City Hall ng Maynila. At pag medyo lumampas ka po, doon na po yung banda sa Quiapo. So, ano po yan? Yan po yung venue. Ginamit po yan nung at Maisog. Hindi, Maisog ba yun? Hindi, yung rally ni Kibuloy pala. O doon po yan sa tapat ng tapat ng nasunog na post office ng Maynila. Okay, so tuloy na po yan at mamaya meron akong mas magandang good news. Pero bago yan, bakit ba kinakailangan mag-resign si Sara Duterte? Naku, alam niyo mga kababayan, bilang DepEd Secretary, ito po ay napakalaking responsibilidad. At kinakailangan talagang tutukan mo ang iyong trabaho. Kasi di sa'yo nakasalalay yung education, yung matututunan ng mga kabataan. Pero kung ikaw ay DepEd Secretary at hindi mo mismo alam ang iyong trabaho at hindi mo Ay, nako. Idol. Ang problema nga niya kay Sara, ayon kay Marcos, okay sa kanya yan. Ewan natin ngayon pag natuloy ang rally na yan, ano? Malaki ho yan. Halo-halo ho dyan. Wala akong kulay na dyan eh. Baka nga pati palagi ko yung mga Duterte hindi sasama dyan. Yun lang. Di ba? Pakinggan natin to. Sa portfolio. Sinasagot ko na, no, she's not. Siya na ngayon nagsabi na she doesn't have the competency for this sector. Sa social media, this is not about supporting Marcos or supporting Sara. Pwede silang magpitik bulag or Competent ba si VP Sara bilang DepEd Secretary? Sabi ni si Shell Magno, hindi. magpitikan ni First Lady maghapon. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang, yung quality ng education na nakukuha ng mga anak natin. So, sana makita natin yun, no? Kasi parang halimbawa yan eh. Nag-order ka sa restaurant, nagbayad ka ng burger, quality burger, Angus nga eh, diba? Mahal ng binayad mo. Tapos binigay sa'yo, cheap na burger na luma at ano. Tapos sasabihin, tatanggapin mo ba yon bilang consumer? To handle the education portfolio. Sinasagot ko na, no, she's not. Siya na ngayon nagsabi na she doesn't have the competency for this sector. Kaya nung dinidiscuss ko to sa social media, this is not about supporting Marcos or supporting Sara. Pwede silang magpitik bulag or magpitikan ni First Lady maghapon. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang, yung quality ng education na nakukuha ng mga anak natin. So, sana makita natin yun, no? Kasi parang halimbawa yan eh. Nag-order ka sa restaurant, nagbayad ka ng burger, quality burger, Angus nga eh, diba? Mahal ng binayad mo. Tapos binigay sa'yo, cheap na burger na luma at ano.
sasabihin, tatanggapin mo ba yon bilang consumer? Professor din pala to eh, si Shell Magno. Professor din si Idol Christian Esguerra, di ba? Oh, ewan ko sa'yo, Presidente, ang dami na nagsasabing, tanggalin mo na o mag-resign na eh. Ewan ko, hindi ko maintindihan sa'yo, no, mga friend. Pero baka itong, malaki ho itong rally na to, May 17 eh. Oh, at saka ito yung tinatawag na rally, walang binabayaran. Kusang loob ho darating dito, magsasama-sama nga ho, sabi nila, yung mga Iskonya, kung sino, maliban lang yung mga Dutertards, yung mga Digong yun, di ba? Yun lang siguro baka hindi darating. Siyempre, kung may malasakit ka sa mga darating na mga kabataan, mga apo, mga apo-apo ninyo, mga next generation, mantakin mo, ilang taon pang, kung hindi mo bubulabugin itong DepEd na to na may nakaupo DepEd secretary na wala nalalaman eh. Wala nang pakialam si Bongbong, basta para kay Bongbong eh. Okay sa akin yan eh. Walang problema, hindi naman ikaw nag-a-absent eh. Hindi naman nagkakasakit eh, diba? Pag nakita na yung Bongbong na malaki rally at sinasabi niya na palitan mo na yan eh, baka ibang usapan yan, di ba mga friend? Ganon din yung parating na rally ng ICC. Welcome ICC, ganon. Alam niyo mga friend, lalong-lalo na po doon sa mga naging biktima nitong war on drugs na to, na sinasabing 30,000, no? Tulungan niyo rin yung sarili niyo para makamit niyo ang hustisya na sinasabi para sa mga mahal niyo sa buhay na nangamatay na walang kalaban-laban, no? Dahil dito sa war on drugs na wala rin naman nangyari. Oo. Dati ang nahuhuli mga sachet, patayin eh. Ngayon, hindi na sachet. Volume na hulihan ngayon. Mas grabe, pero yun nga, wala naman namamatay, di ba? Yun ang pagmamalaki ni Bongbong, ni Presidente, na pwede naman pala kang wala namamatay, no, mga friend. Magulo to. Pero yun nga, mag-ingat po, lalo na yung rally-rally na yan. Hindi mo alam ang naiisip eh. At malapit na rin eh. Malapit na yung wala akong choice na talaga ito eh. Tinitignan ko. Talagang ipipilit nito. Sabi nga ni Senator Trillanes, talagang go for broke na to. Itong si Digong na to. Dahil ICC nandyan na eh. Talagang basta yun nga sana kanina si Atty. Enzo nananawagan na rin sa mga relatives o mga magulang ng mga namatay nung war on drugs ni Digong, mga asawa, mga anak, isang buhusan na lang kung pwede nga isabay na doon sa pero anyway, magkakaroon ng ibang petsa, kaya lang Asyete yata, yung sa yung rally ng ICC, napapasukin na. Mga pro-Marcos na nagsasabi, BBM, siguro wala ka ng dyan. Pero anyway, hintayin na lang natin. Palagi ko, gaya nga sabi ni Trillanes, di ba? Pwede mo sabihin kung anong iba yung sinasabi sa mangyayari. Yun din ang kutob nila Duterte. Alam nila yan, di ba sila mangmang. Talino ni Digong. Di ba? Talino niya. Pati Diyos, minumura niya. Gaano katalino yan. Di ba? Antonio Carpios, justice lang ang Supreme Court. Stupido. Idiot, sabi ni Digong. Di napakatalino ni Digong, di ba? Para hindi niya mabasa na talagang malaking posibilidad na baka ibigay na talaga siya. No? Makiki-operate itong gobyerno na to sa ICC. Wala namang mga friend eh. Bakit ba? Umupo si Digong. Tsaka siya ito. Anong dahilan ni Digong? Bakit siya umalis sa ICC? Bakit? Para sa kapakanan ng
kapakanan niya. Hindi naman kapakanan ng Pilipinas eh. Oh, dahil sa dami ng pinapatay niya, sasabit siya. Kaya kapakanan niya, oh, di ba? Oh. Pero yun nga, sa totoo lang, no, maraming nakapaikot kay his ex, kay Bongbong na hindi sa kanya. Oo. Hindi sa kanya. Ha? May power pa rin yung Digong sa mga nakapaikot sa kanya, di ba? Ito pa, oh. What do you think of this? The decision of the president to keep the vice president as education secretary. Well, from a political perspective, parang feeling ko, i-expect natin yan. Kasi imagine if tinanggal ni PBBM si VP Sara as DepEd Secretary, for sure yung mga DBS, grabe yung magiging galit. No? So I guess nire-recognize pa rin ni PBBM yung political weight na dinadala ni VP Sara sa political circus na to. On the other hand, kapag si VP Sara naman yung nag-resign, syempre parang siya naman yung sumurrender dito sa battle between BBM and the DDS. Kaya parang yan yung stalemate position natin ngayon. Nandyan si VP Sara sa DepEd habang tayo may hinaharap na education crisis. Okay, speaking of that, no? Kasi merong isang activity ang DepEd, tama ba? Kung saan inamin ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Education, napakahalaga po ng portfolio na yan, no? Ng education portfolio. Sabi niya, I do not come from the education sector. I don't have any education background, so I cannot Ito, 5 days ago, no, mga friend, ni Idol Christian Esguerra. Meron ho siyang 3,800 views, ha? Ang ganda ho ng pinag-uusapan dito, ha? Pero, ang views 3,800, maski yung mga vlog natin, ilan lang mga views niyan, no? Kaya dito ako nag-iisip, no? Samantalang pag yung mga palabas na matulungin, 50,000 views, mga ganyan. Yung mga nagpapanggap na mahirap, tapos mga pugong biyahero, ang dami nanonood, kaya walang mangyayari sa Pilipinas. Ito, gaganda ng topic, oh. 5 araw, 3,800 views. Oh. Tapos, ang ni Christian Esguerra, 252K subscriber. Talang yung mga ganun, yung mga pugong biyahero, 1,000,000 ang subscriber. Kinaka Japan. Ewan. Meron pa, Diyos ko. Ewan, sa Pilipinas. Mas gusto nila yung mga ganong, pinapanood, yung mga ganong matulungin. Tuloy natin to. review what they are doing. I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Sabi niya, ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpupok talaga ng mga tao to drive a person to do what they are supposed to do. Ang pinag-uusapan po dito, ang konteksto nito, yung matatag curriculum o yung K-12 curriculum review na inilaunch noong October, tama ba, last year, 2023? Ay, January yata. January, no? Okay, ano ba ang implication ng ganyang admission? Actually, alam mo, yung matatag curriculum, napaka-importante yan sa education sector natin kasi may goal of decongesting yung mga competencies na tinuturo sa mga estudyante. UP professor po yata to, Shell Magno. Oo. Ewan ko si Chris Esquera kung saan professor UST yata. Oo. Ang pag-uusapan nila si Sara. DepEd Secretary. Para mas maging focus doon sa fundamental na dapat matutunan nila. No? Ang very interesting sa akin dyan, even sabihin niya na yung strength niya ay pagpukpok sa mga tao para gawin yung dapat nilang gawin. Yung tanong, paano mong nalalaman kung ano nga ba yung dapat nilang gawin kung wala kang idea kung ano yung agenda, issues, and concerns ng education sector dahil hindi mo nga siya expertise. So yun yung pinakamalaking question sa akin. Second, sige, assuming hindi mo yan competency, hindi mo yan field, I think it's very important na kapag binigay sa iyo yung trabaho, pag-aaralan mo siya
maglalaan ka ng panahon para intindihin siya. So hindi pwedeng kapag hinarap sa'yo, ma'am, ito na yung bagong curriculum. No comment ako dyan kasi hindi ko yung expertise, especially in the sector where you're expected to lead. So medyo very Mas maganda kung panoorin itong mga ganitong usapan eh, kaysa manood ka pa sa Senado. Yung mga collab nila, nila Christian Esguerra, Ronald Llamas, ganon, yung mga politiscope, kaysa manood ka sa Senado. Hindi na ako nanonood dun eh. Puro, wala nang maintindihan eh. Biglang papasok si Kimo, papasok si nak ng patingo. Todas tayo dyan. problematic sa akin yung ganung pagtanaw niya na i-defer na lang niya sa mga experts yung isang napaka-importanting bagay katulad ng curriculum ng basic education natin. So far, may nakita ba kayong para improvement sa kanya since she took over as Education Secretary at the start of the Marcos administration? Ang ganda ng tanong, no? Napapansin ko kasi mas busy siya sa mga ibang pagko-comment sa iba-ibang issue, no? At marami pang problema itong education sector na sana mas natutugunan. Ang interesting nga dyan sa curriculum na yan, pinresent sa Congress, nakita ko yung hearing eh. Nag-comment si Senator Pimentel. Kasi nung pinapresent ng matatag curriculum, wala si VP Sara to explain it. Wala din yung undersecretary to explain it. And nung pinorm nga itong matatag curriculum, ang primary goal is to decongest, bawasan yung mga competencies. And then the director who attended explained na nung pinresent ito kay VP Sara, she even added another competency. And that is yung pagdadagdag ng peace competency dito sa buong curriculum. Kaya yung tama yung tanong ni Senator Pimentel, akala ko ba ang goal natin is to decongest, bawasan yung competencies. And here you are, as the Secretary of DepEd, na nagdadagdag ng competency, tapos yung sa konteksto na sinabi niya, na hindi niya naiintindihan yung buong curriculum. So, very dangerous, no? Pinaglalaruan natin yung mga polisiya na very significant yung effect sa atin bilang mga mamamayan. This is the basic reason na ipinag-object ko lagi sa gobyerno. Yung parang kung ano-anong polisiya, gamble-gamble ka lang. Ito gawin natin. But the implication, yung ramification sa publiko, napakalaki kasi. Kaya, I don't even know where to start, no? Kasi pag pinag-usapan natin yung competence, tama yung sinasabi ni Professor Shelo, no? We're not expecting 100% competence. Although, syempre, kung susundin natin yung tamang standards, dapat talagang ilalagay mo sa education sector, for instance, yung may alam sa education sector. Example, ikaw, Professor Shelo Magno, kung hindi ka naman ekonomista, ano naman ang silbi mo sa Department of Finance, di ba? Tama ba? Correct. At saka tingin ko, more than the person has to have an understanding gaano ba kahalaga tong sektor na pinanghahawakan mo. Kasi kung titingnan natin sa mga kwento niya, sa mga priorities niya over the few months or 2 years na nandyan siya, nagkaroon ng tree planting under the confidential fund dahil ito ay peace agenda. And then, I think one good program na ginawa niya is to reduce the admin tasks. Yung memo to reduce the admin task of the teachers, that's very important. How it's going to be implemented, yun yung question. Kasi yung mga admin people na hinahire are temporary. Parang temporary people to take care of the admin task. Kailangan dyan plantilla Kailangan may competencies din. Kasi hindi pwedeng temporary individuals yung paggagawin mo ng mga admin. The teaching is important. The admin component is also very important. So kailangan malabi ni Secretary Sara ng DepEd na mapalaki yung plantilla, yung number ng mga tao na nandyan sa education sector. Hindi lang yan Actually, ito, konkretong implication sa atin. Binasa ko kasi yung EDCOM report medyo mahaba yan, diba? Kasi may mga ibang tao sinasabi, meron ba tayong education crisis? Wala tayong education crisis, ramdam namin si VP Sara. Yung PISA score na pinag-uusapan natin dati na di ba kulelat yung Pilipinas, pag kinumpare mo yan sa performance ng ibang bansa, yung best learners natin ay average student lang sa Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam. At yung best performer natin, ang katumbas niya ay yung worst performers sa Singapore. Grabe, so even if we spend a lot of money, or padala natin araw-araw yung mga anak natin, patapusin natin ng public schools or even private schools, yung skills na nakukuha nila is not enough to make them competitive in the labor market pag nagtrabaho na sila.
So hindi lang to basic learning ng reading, math, or English. Ito ay nagtatakda ng kinabukasan ng mga kabataan. The extent of how we're going to address poverty in this country. Paano natin matatanggal sa kahirapan yung mga maraming tao sa buhay. That's why. Ito yung second naka din sa akin nung binabasa ko yung report. Ang sabi dito, pinapadala natin yung mga anak natin yung mga anak natin spends 12.9 years sa pag-aaral. Yung mandatory, 'di ba, yung basic education from kindergarten to K-12. senior high school. Senior high school. 12.9 years. Pero despite that 12.9 years, yung equivalent quality ng education na natutunan nila, 7.5 years lang. And at grade 10, 90% ng mga bata hindi marunong magbasa. So talagang may education crisis tayo. And kung naiintindihan ng presidente at vice-presidente yung implikasyon nito, I think on their own, dapat naiintindihan nila yung crisis daw. Sila na yung nagsasabi na, oh, we really need an expert to address this problem. Okay, too Diba? too much to digest, no? Isa-isahin natin, baka naliligaw yung iba. Binabanggit ni Professor Shelo na PISA, ito yung Program for International Student Assessment, or PISA. Ang Pilipinas in 2018, 79 out of 81 countries. Kulelat po. Pero syempre, alam naman natin sa Pilipinas, we always look at the bright side. Ito yung bright side. Noong 2022, ang laki na improvement natin. Alam niyo po ba? From 79, naging 76 tayo. Out of 81 countries. Isipin niyo po yun, 3 places nag-improve tayo. Pero ibig sabihin, kulelat pa rin po tayo sa math, science, at reading comprehension. Oo. Siguro kung babalik rin natin yung, yung talaan, nasa number 3 tayo. No? Parang ganon. Siyempre, I'm just being sarcastic kasi pasensya na, Prof. Shelo, dito sa programang ito, we really take pains to explain sarcasm. Okay? Napaliwanag po natin yan. Hindi po tayo pwede maging sarcastic na walang paliwanag dahil may mga tao po na hindi nauunawaan yun. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, Sa totoo lang mga friend, nung nag-aaral ako pag graduate mo ng grade 6, high school ka, 4 na taon, college ka na. Ngayon may ang daming arte. Lalong nabobo yung mga estudyante. Para sa akin Tsaka wala na libro nung araw, ang daming libro. Ingat na ingat kami sa libro dahil pagka nasira yung pinahiram sa amin ng public school na libro, babayaran namin. Kasi i-cover mo yan at para sa susunod na isosoli mo yun sa teacher na nagpahiram sa'yo, sa eskwelahan na nagpahiram sa'yo para sa susunod na first year o grade 1, grade 2, magagamit pa rin yung librong nahiram mo. Di ba? Ay, nako. Ay, mabalik ko tayo sa mga rally na yan, ha? Sigurado to, baka sasabihin na naman nitong mga Duterte, yung mga rallying ginagawa against Sara at saka itong ICC, pakana na naman ni Bongbong Marcos. May blessing na naman ni Bongbong Marcos. Isisisi na naman kay Bongbong yan. Hintayin ninyo. Kagaya nung nangyari sa Bulacan, ang sisi, ayaw pumayag yung may-ari ng lupa na doon sila mag-rally. Ginipit daw sila ng Malacanang. Lintik talaga, bigat. Ang bigat ng yung saywar. Sabi ko sa inyo, magaling mag-saywar itong mga grupo nito si Digong, di ba? Ewan ko. Kaya kuya, yung sinasabi ko, ang papakasalanan naman yan, wala. Malacanang, nag-conduct ng rally para mapatalsik sa DepEd, para mag-resign si Sara. Nag-resign ng Malacanang. Si Bongbong na, tsaka yung rally na yan ng ICC, na para pakana naman ng Malacanang yan. Ang galing ng mga troll net. Mga trolls ang gagaling Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi. Katat Baya, shout out Miss Akira Milu, shout out. May you have a blessed day. Ingat ka palagi, sabi ni Kalatni Joe Flores, my friend, shout out Good evening, Karaoke. Wala nang patumpik-tumpik, bombahin mo na ng todo, Karaoke, sabi ni regards, Mama Bear. Okay na si Mama Bear, my friend, ha? Kalat ni Baya ulit. Wala.
Wala yan, weak leader yan. Sa concert at pasyalan lang malakas yan. Wala tayong maasahang tibay dyan. Wala talagang si Kalat ni hindi ko basta-basta naniniwala talaga si Kalat ni ang gagawa natin. Lady Sanita, shout out. Isang mapagpalang Sabado ng gabi, Sir Roque, and to your loving wife and loving apo mo po. At sa aming lahat na masugid mo po na sumusubaybay sa araw-araw. God bless. Ay good vibes tayo sa isa't isa. Oo, sinabi mo eh. Ladies Anita ulit oh. Karapat dapat naman papasukin diyan sa Pinas ang ICC dahil lahat ng pinatay ay nasa 39,000 katao. Kaya dapat nang madampot na si Duterte shit, sabi niya. Sana nga Ladies Anita ulit oh. No por Butangera Sara bilang presidente. Dadamputin din ng ICC si Butangera Sara. Frustrated president, sabi niya oh. Imagine niyo nga mga friend, kung babalik ang Duterte. Dahil sa survey, gagaling ng mga survey, nagsusurvey, puro number 1 ang mga Duterte sa pagka-presidente, sa pagka-senador, pati si Digong number 1 sa survey sa pag nag-senador si Digong. Tanga survey ano, demonyo. Sipin mo magiging laman ng Malacanang si Harry Roque. Sino pa? Baka sila Tebes. Lord, todas mother pati daughter. Bahag, sabi ni Kalat niyo. Takot yan kay Paring Diggs. Hawak ni Paring Diggs ang bayag ni Paring Blenglong. Kaya bahag ang buntot at nanginginig yan sa takot kay Paring Diggs. Ikaw naman, di naman. Ganun ba yun? Kalat ni Bahay ulit, boto. Wala akong iboboto sa mga yan. Pare-pareho lang na mga ungas ang mga yan. Lalo na pag nabusalan ng pera. Boto mo si Engineer Toto Kausing, friend, at saka si Atty. Enzo Recto ng Bunyog. Oo. Tulong na. Malaking matag magagawa ng mga yan, totoo. Para mabawasan ng tanga sa Senado. Oo. Basta lahat yung mga boss, no. Yung mga alam nyo na tauhan ni Digong. Hindi ho hindi ho mga mamayan ang inaano niyan. Si Digong ang puproteksyon na niyan, by hook or by crook. Di ba? Si Kimo nga si Kimo, sasama pa pag naaresto si Digong, sasama, iiwan na ni Kimo si Mariel at sasama na siya sa dahig. Sasamahan niya si Digong. Kibulog, wala pa rin. Anyway, tingnan natin. Daisy Magallanes, shout out. Sana nga po magsama-sama sa pag-rally kung ang ipananawagan para sa pagpasok ng ICC at para maipakulong lahat ng mga sangkot sa EGK. Watching from Turin, Italy. Good evening po. Good evening, Daisy SM Magallanes. Hello, Miss Aruba. Mabuhay ka. Busy si Miss Aruba, friend. Pasyal-pasyal eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at inyong may bahay. God is good always. Totoo, Raul. Raul Villanada ulit, Mangyari nawa ang mga sinasabi ni Senator Trillanes at makulong na ang mga nanggugulos ng bayan, mga Duterte. At pag nangyari yan, kahit kaunting may pag-unlad ang Pilipinas. Totoo. Raul Villanada ulit, mukhang nauna pa ang Mr. sa totoo lang 2 na nag-suggest ng rally tungkol sa ICC. Di ba yun sinasabi ko parati, friend? Oo. Kaya lang nga,
dapat yung mga nabiktima, sila ang tulungan din nila yung sarili nila na bulabugin nila ang utak nitong si PBBM na makiki-operate na. Hindi namin i-honor yung arrest. Ano yun? Alam mo sabi mo? Korte Suprema na nga nagsabi, di ba, na may jurisdiction ang ICC nung panahon nung hindi pa umaayaw itong si Digong. Yun ang iimbestigahan yung mga panahon na hindi pa member pa tayo ng ICC. Napakasimple naman. Maski hindi naman tayo abogado, naiintindihan natin yan. Kaya yung mga lagpas na nung tumiwalag na to si Digong, hindi na yung papakialaman, yun lang. Arnold po si Diego, shout out. Tama ka, Xerox. Attorney Toto Kausing sa Senado at Attorney Enzo sa Kongreso. Talagang dun tayo. Huwag na tayong magkalat ng boto. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Walang katapusang apila. Iba talaga pag may salapi. Only in the Philippines. Mismo. Tsaka napanood ko si Cedric Lee kanina Talagang kumpiyansa siya na kaya niyang ibaligtad ang naging desisyon ng RTC pagdating sa Court of Appeal. Okay na ako dyan. AJ Reyes, shout out. Alam mo sir, kaya takot si PBBM sa mga Duterte. May koneksyon dyan yung eleksyon. Si Duterte ang nagmaniobra sa Smartmatic at ang COMELEC yan ang dahilan. Sasabit siya. Pagganahin ninyo, utak ninyo, kita nyo, bata ni Duterte nasa Senado, panalo lahat. Alam na this. Isip-isip pag may time. Alam natin yan, AJ Reyes. Kaya nga ito User, shout out. Resign, DepEd Secretary Inday Puday. Inday Puday. Misael, shout out. Tama si Atty. Enzo, tama si Carox. Suporta na lang para matapos na, di ba? Diced, shout out. Magkaisa tayo, rally para papasukin ng ICC, mga Karoke warriors. Di ba? Kalampagin natin. His Excellency. Puproteksyonan mo si Digong, minumura ka na nga, pinagre-resign ka na nga, pinukudita ka na ikaw naman. Matindi advisor mo, si Tatang, si Enrile, bakit? Naman advice ang kanya na proteksyonan mo si Digong. Ano? Romulo Mora. Shout out. Welcome to the club. Dapat talaga papasukin na ang ICC. Inalis ni Duterte ang ICC kasi alam niyang mapapahamak siya kasi sa dami niyang pinapatay. Matatain niyan si Bato de la Rosa sa kubeta pag nandyan sa Senado. Kaya nga, tingnan ninyo si Robin Padilla, abogado ni Kibulok. Sayang ang pera ng bayan. Mismo. Darating pa ito si Boom Tarat-Tarat at saka ito si Ipe. Natawa kay Ipe, friend? Nung inendorso siya ni Bato. Kahit tagal kong inintay. Ito. Hindi ako doktor, hindi ako engineer, hindi ako abogado. Kala mo yung speech niya, panalo na siya. Artista ka lang talaga, Ipe. Noel Tenco, shout out. Sana sumama rin. Sana sumama si Taka Enzo sa rally na papasukin ng ICC para makita ni BBM na marami talaga ang gustong papasukin ng ICC mismo. And then, Noel, alam mo, yung mga yung mga nabiktima ng ICC, ng EJK, 60,000 na yung lowest na tao
Pinakamababa yun ha. Kasi nanay, tatay lang ng mga namatay ang pupunta. Eh, paano yung mga may asawa, may anak doon? Karamihan ganun. Oh. Diba? Kung mga tatlo, di 90,000 na sila. Kung 30,000, sabi, may nagsasabing 35,000, 39,000 ang naging biktima ni Digong. Oh. David Allen Mendoza, shout out. Hello, Karox. Good evening po. Sa tingin ko din po, ilalaglag nga ni BBM si Digong kapag lumabas na ang arrest warrant ng matandang manyakol na yan. Kaya nga po, humihingi ng written document si Roque kay BBM na di isusuko si Duterte sa ICC. Hoy, shocking butanding. Sana naman lumugar ka na sa tama. Di ko nga po lubusang maisip kung bakit hanggang ngayon ay ganyan pa din ang pagtatanggol niya sa mga Duterte. Ikaw naman, David. Money talks. Ganun lang kasimple, di ba, my friend? Ha? Alejandro Bidad, shout out. Karoke. Hikayatin natin, mga biktima ni Maudigs na sumama sa rally. Isa at susunod na rally 2 hanggat hindi makulong mga hudas dito sa Pinas. PBBM, ihulog mo na ang nanghuhudas sa ating bansa. Tama na ang sobrang bait. Kami, mga loyalista at pro Marcos ay nasasaktan sa mga banat, mga hunghang sayo. God bless, Karox. Sama-sama tayo sa rally, sabi ni Alejandro Bidad. Richard Ramos, shout out. Nagigising na pro Marcos laban sa panluloko ng mga DD shit, o diba? Marami yan yung mga Ilocano eh. Mas maraming diba? Kay Digong, di naman mga kay Digong, kaya lang mga loyal kay Digong takot eh. Oh. Sa Davao, bukas ko content ko yung balik tanaw tayo kay Matabato. Magandang Ted, shout out Ted. Tama ka, Roque, na dapat ay mag-rally din ang pamilya ng mga nabiktima ni Duterte para gumalaw itong si BBM kung ayaw man siyang gumalaw. Ang pagrarally naman ng mga BBM supporter sa Senado ay suportado naman natin. Dapat nang patalsikin ang Duterte sa Pilipinas. At sana mga DDS din kasama na ng mga traidor sa bayan. Wala na talaga. Parang ang bumubuhay na lang dito sa Duterte, sa totoo lang survey. Ferdinand San Juan, shout out. Mataki mo yung line up niya, anak ng kamuti. Boom tarat-tarat, si Ipe. Ano ba yan? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tama po, Karox at Atty. Enzo, na suportahan ang Marcos Groups na layunin na papasukin na ang ICC. Kung para sa ikabubuti ng bayan at isang layunin, magsama-sama dapat. Napapanahon na para magkaisa, magising sa katotohanan na kailangan nating mga Pilipino ang ICC. Totoo. Lalo na yung kapamilya ng biktima ng EJK, dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. God bless. Ferdinand San Juan. Bernardo Chansing, shout out. Mahina talaga yata ang BBM na ito. Sa korupsyon, diyan sila magagaling. Tuluyan na ang mga demonyong mga Digonggong family. Galit si Bernardo Chansing. Ed ulit malamang lahat ng mga ka-warriors na butante ay boboto kay Atty. Enzo at sa mga matitinong politiko. Ibagsak ang lahat ng politikong pro Duterte at Kibuloy. Ibagsak. Totoo yan. Sabi nga kay Atty. Enzo, di ba? Kukundi tayo, 22,600 plus tayo. Pero so solid naman tayo. Basta wala na tayong ibobotong ibang party list. Bonyog lang.
Sa senador naman, ilan lang naman ang pipiliin mo dyan na matitinong senador na tatakbo. Oo. Sana tumakbo si Atty. Claire Castro. Diba? At saka si Shiel Magno. Sana magsitakbo to. Ito magagandang ano eh. Oh. Mariosip kayo. Pag yan ang naging senador, maraming senador dyan na wala namang alam na naggagaling-galingan dyan, susuot sa ilalim ng upuan nila sigurado. Pag kay Atty. Shiel, kay Atty. Claire Castro, oo. Pag pinapanood ko yung mga naggagaling-galingan sa Senado, hindi tayo magaling ha, pero nakikita mo naman talaga, ang gugulo lang eh. Shout out, Kimo. Benedict Tungol, shout out. Ha? Suportahan natin kahit magkaiba ibinoto natin. Basta lang di makabalik mga Duterte sa kapangyarihan. Yun ang dapat eh. Ha? Billy Bona, shout out. Pasok. ICC Karok, sabi niya. User. Nakakabuisit na yung si PBBM. Kinampihan pa mamamatay tao kaysa sa biktima ng war on drugs. Ayun. Kung pwede, huwag mo nang tatawaging ecstasy. Ay, Mr. Sa totoo lang. Sige, sinabi mo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat lang siguro na ibigay na ni BBM si Duterte sa ICC para mawala na angas ng pamilya nito at yung aliporis nito. Sumobra na sa kademonyuhan ang pinaggagawa nito sa mamayang Pilipino. Sa dami ng pinapatay nito, kumilos na sana si BBM before it's too late. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth, ha? Pero dapat nga, gumalaw yung mga naging biktima ng war on drugs para wala na siyang wala siyang choice. Ewan ko ba kung bakit kahirap mamili ba? Ha? 30,000 puproteksyonan mo ng mga namatay doon sa mga nagpapatay. Anong klase? Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, dapat gamitin ng mga masang Pilipino ang utak nila para pumili nga ng isang karapat-dapat na maglilingkod sa ating bayan, hindi sa isang laing demonyo na ibinoto nila noong nakaraang administrasyon. At ang mga bumoto ngayon sa mga matataas na posisyon, lalo na sa Senado. Hay, gising mga Pinoy. Gamitin nyo naman ang utak nyo para pumili ng matino, may pinag-aralan, tapat sa paglilingkod sa bayan. Diba? Wala eh. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Yes, may rally na po. Resign movement, Sara resign movement. Dapat magtagumpay na yung rally na yan. Napanood ko po, Sir Rox, yang kay Atty. Enzo. Mabuhay po kayo. Mabuhay, S. Makise. 3JC Hope, shout out ha. Bugbugin din ng mga Marcos loyalists ng rally ang mga dudes. Di ba? Rally kontra rally nga ang mangyayari rin eh. Pero yun nga, magulo yan, friend ha. User, sabi ni user, yung ginagawa ni PBBM, baka siya maunahan ng mga Duterte at ipapatay si PBBM para siguradong mailagay sa pwesto si Sara at hindi mapahamak ang mga Duterte sa China. Di ba? Anything is possible, user. Gaya ng sinabi ni Senador Trillanes, go for broke na si Digong. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out mga friend. Dolor Garcia, shout out. Ay, nagkakwento kami ni friend Dolor kanina, friend Shervin. Amy Bingson, shout out my friend. Sabi ni friend Shervin, mapagpalang buhay, pagbati ni Impong Basyang, Team Tiadeli, sa lahat po ng Team Rocky Warriors, The Great, Sir Rox, lumalagapak, natumpak na naman lahat ng mga haka-haka mo na palaging pasok na pasok sa banga, sa sobrang tumpak. Ang atin po kasing kuting, obvious po, na sobrang takot, grabing bahag ang buntot sa kanyang master. Kung ano man pong takot
sa lihim na itim niya, sa lihim na itim, kaya po siya ganyan kaduwag. Pag di po siya naging tunay na kawal at ilaban ng karapatan ng bawat Pilipino, ang labas niya po para lang po siyang sundalong kanin na wala namang pong walang silbi para sa taong bayan. Mismo, kung ako sa'yo, Apo Lakay, ikaw po sumurrender na lang ng mahinahon. Iabot at ipasa mo na lang ng matiwasay yung trono mo sa papalit sa'yo na sobra ng gigil na at di na makaintay na ikaw mapalayas dyan. Total, ang loyalty at puso mo naman para sa mga Pilipino. Punta ka na lang po sa gubat at doon ka na lang po mag-alatarsan. Palipat-lipat sa baging kasama ni Barok at Gundina. Ay, okay ni ng buhay. Buhay Pinoy. Po talaga, Sir Rox. Wala ka pong itulak kabigin. Lahat po. Sarap talaga mga ipagtulakan sa bangin. Ang mga pisting yawa. Kailan pa po kaya darating ang tunay na masayang umaga para sa ating bansang Pilipinas? Naku. Matagal pa yan, friend. Magmula po nung sinakop tayo ng mapang-abusong halimaw ng Davao, ayan po ang sinapit na penitensya ng ating bansang Pilipinas. At para lang po tayong isang candy na inabot at ipinamigay sa bansang komunista. Bansang Tsekwa na gustong masakop ang buong mundo at sila po ang maging hari. Pero matutupad naman po habang sila po nananaginip ng gising. Mga lecheng yawa, chupi, layas, puro kayo mga nakakasuka, mga buwisit, kinam, mainit na naman ang ulo ni Tia Deli. Patay tayo dyan. Ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing frame up or inside job yung ginawa kay Bong. Napanood ko rin yung video sa kondo. Mga naghalikan pa yung mga ulul. Totoo. Kaya nga Pero kumpiyansa si Cedric Ramon na mababaligtad ng Court of Appeal ang naging desisyon ng RTC Tiwala siya. Alberto Olaer, shout out. Karaoke, kasi doon nga rin nangyari, di ba? Dinismiss ng DOJ, di ba? Pagdating inapila ni Cedric Lee sa Court of Appeal, kulong si Bong Navarro. Di ba? Buti na lang may pera at may matibay-tibay din. Kung hindi, patay. Nabugbog na, nakulong pa. Life imprisonment pa. Patay tayo dyan. Alberto Olaero, karaoke. Pag hindi pa papasukin ng Presidente Bongbong Marcos ang ICC para maimbestigahan ang drug war ni Digong Duterte, kung hindi niya papasukin ang ICC, 4 lang ang dahilan. Either takot si Digong Duterte, either takot ni Digong Duterte si BBM, bangag-duwag si BBM, o may usapan sila ni Digong Duterte nung eleksyon 2022 Pwede. Friend, share din sa PEDA ulit Dagdag comment ko lang po, Sir Rox. Sa dami kasi ng mga kaguluhang halukay ube, grabe ganap dyan po sa atin sa Pinas. Di po natin shout put ang ating favorite sister Grace. Shout out sa iyo, Sister Grace. Sana ikaw ay magising na sa katotohanan. Ang Diyos ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Ang dami ng pera mo at kayamanan mo para lang band-aid na pangtapa lang ng pansamantalang sa hustisya na sayang kay tagal hirap abutin para sa kapatid mo na matagal mo nang pinagdudusa at pinahihirapan. Sana, sister, maawa ka naman at buksan mo ang puso mong kung may Diyos ka talagang
pinaniniwalaan dyan sa puso at buhay mo. Nasabi nga ni Sir Rox, ikaw daw isang palasimba at makadiyos. Oh, simba na simba yan, friend, serving ka. Trace kang Grace Chigsay ka. Syunga ka talaga eh. Ikaw daw ay isang palasimba at makadiyos. Paalala kapatid lang sa iyo at wag sanang kalilimutan. Ang lahat ng dula at palabas may umpisa at katapusan. Sana lang, sister, ang ending ng iyong istorya, hindi ikaw naging nga. Kasi nga may kasabihan tayo na ang buhay ay weather lang. Walang utang na di pinagbabayaran. Mahirap magsisi sa uli. Oh, di ba? Gagawan ko ng vlog yan, Prince Edwin. Oo. Yung na yan, ha. Renato Ucomen, welcome to the club. Dapat sumama sa rally lahat ng family na naging biktima ni Duterte at magsama-sama lahat ng pro Marcos, Dilawan at Pinklawan. Yun nga sana dapat ang mangyari, di ba? Tignan natin kung kaya nilang kung kaya pang ibaliwala nitong si Bongbong, ha? Ano to? Oli Rek. Welcome to the club. If Marcos Jr. will keep protecting Duterte from ICC, he is worse than Duterte. Patay tayo dyan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Oli Rek. User ulit to. Ang ina nagpasira kay DDS, amo ng mga tao niya sa palibot. Hindi nila alam si Digong matanda na. Shirley J. Sir, shout out Sana nga po magsama-sama lahat ng pink, dilaw at pula sa rally para manahimik na yung mga DDS na yan. Grabe na. Kakasuka na talaga yung mga yan. Grabe sila na sila na nga ang maraming kabalbalan na ginawa, sila pa ang matatapang. Sobra na yung mga yan. PBBM, gumising ka na. Tama na yung tulog mo. Baka bangungutin ka na dyan. Have a great weekend po to all of us. God bless. God bless, Shirley J. Sir. Sana to makarating kay PBBM to. Di ba ito yung mga vlog natin? Oo. User, tama po kayo, sir. Sana po mga biktima ng EJK sumali at suportahan ang panawagan na isurrender na si ICC, si Digong. Dahil hindi yan titigil sa panggugulo sa bansa. Kung takot man si PBBM kay Digong at patuloy niya itong susuportahan, dapat lang siyang mag-resign na lang. Tayo mamamayan ang nagugulo sa away nila, di ba? O, yun nga African Sai, shout out Al Olalia, shout out. Sabi ni Al Olalia, yan ang dapat gawin ng lahat ng anti-Dutae, ang mag-rally din para makapag-desisyon ng tama si BBBM at matapos na ang makaguluhan balak gawin ng mga gahaman sa pwestong Dutae Dynasty. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaros. God bless. God bless, Al Ulalia. Amador Dangtayan. Welcome to the club. Siguradong approve na si PBBM, sir, kung i-rally ng taong bayan ang mga biktima na papasukin na ang ICC. Oo. Dapat ganun. Ang gawin mo na lang, PBBM. Mag-ala Pilato ka, Ponce Pilato. Sino ang gusto? Maghuhugas ako ng kamay sa Duterte na to. Mga Duterte na to. Di ba? Tao magsasalita. Di ba? Sino ang gustong ibigay
sa ICC itong mga may kaso crime against humanity sa di ba? Tsak, sabi ng mga tao, bigay mo na yan. Sino ang gustong bumalik tayo sa bilang miyembro ng ICC, di ba? User ulit Ilocano Act, loyalista mo kami, Apo Bongbong. Pero kung ganyan, urong din lang itlog mo kay Digong, siguro mag-iisip na kami na isa ka ring talagang weak leader. Ayun, patay tayo dyan, Bongbong. Diba? Ano bang salita ang dapat tumalab sa'yo? User ulit Ano bang kinatatakot ni BBM sa mga Duterte? Ang dami naming mga Marcos loyalista na handang magtanggol para sa kaligtasan mo, PBBM. Gusto kaming mga Marcos loyalist, bigyan mo ng baril, at kaming mga Marcos loyalist ang lalaban sa mga Duterte na salot sa traitor sa bansang Pilipinas. Galit na si user. User ulit PBBM, wag mong igaya ang sarili mo sa Diyos. Tao ka rin lang, para basta hayaan mo lang na yurakan masyado ang buong pagkatao mo. Wag yung utang na loob ang pagpapalibing sa kinilala mo na ring tunay na amo. Ipakita mo rin isang totoong Marcos. Wag mong ipahiya ang kinikilala mong tatay. Di ba? Marilo Pabianak, shout out Good morning po sa inyo, Tay, at sa mga kawaryos. Magkaisa na nga ang lahat para sa ICC kasi wala namang maasahan sa mga nakaupo para ipatupad ang batas at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK. Mas importante sa kanila to stay in power. Kawawa talaga ang mga nasa laylayan. Mas lalo kung namimiss at nahihiling na si Madam BP Leni sana ang nakaupo. Totoo yan. Alam po natin, di tayo magkakaroon ng alinlangan sa mga desisyon sa ating bayan. Sa ngayon po kasi, daming mga pangyayari na connected sa pagpapatupad ng batas. Daming fugitive, di nahuhuli dahil sa koneksyon. Tama po, Tay. Magkakatotoo mga hiling ninyo kasi nga po, para kayo sa katotohanan at kabutihan. Pagpalain po tayo ng Diyos, Tay, at sa lahat ng mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabianak User ulit hahayaan mo na lang PBBM ng mga loyalista na ipagpalit mo sa mga demonyong Duterte ang mga naniniwala sa iyo. PBBM, ano ang pipiliin mo? Yung mga mamamayang Pilipino o yung mga Duterte lang na kumpara sa 31.6 million Pilipino na bumoto sa iyo? Dapat hayaan mo ng hulihin ng ICC yung mga sangkot sa karamol-dumal na pagpatay ng mga Duterte at mga alipores ng demonyong Digong. Ipahuli mo na, PBBM, sa ICC ang mga walang hiyang mga kriminal at totoong drug lords sa Pinas, kasabwat ng China. Mga Duterte talaga ang kasabwat ng mga big time drug lords sa Pinas. Maraming alam talaga to si user User ulit ICC, pasok. Sara Inday Digongyo, resign. User ulit kapag kinatatakutang tao, takot ang batas. Kapag mahirap, action agad ang batas. Yun mismo. Mag-isang oras na tayo, user. User ulit kapag mayaman, dismiss agad ang kaso. Kapag mahirap, bitay agad ang sentensya. Patay tayo dyan. Sang-ayon ako sa'yo dyan. User ulit Mawawala lang ang gulo kung ipahuhuli ni PBBM ang mga sangkot sa secret deal at pagpatay sa libong tao ng war on drugs. ICC ang dapat para sa batas maging malakas at
pangil ang batas sa Pinas kapag pagsikat at kinatatakutan, bulag ang batas. User ulit. Bato de la Rosa, tumbukin mo na lang, hindi pinapaligoy-ligoy mo pa ang tunay na layunin ninyong ng kalyado mong si Maudigol Platters. Ang totoo talagang layunin ng committee mo. Dami mo pang drama. Sayang lang ang pasahod sa'yo ng mamayang Pilipino. Dami ng galit kay Bato. Reynaldo Gonzalez, shout out. Wow, Sir Rox, kayo ang topic na to ni Enzo. Keep it up, Sir Rox. Nakakatuwa ang appreciation sa mga true vloggers. O, diba? Mary Grace Santos, shout out Good morning po, Karoke. Sang-ayon si Atty. Enzo Recto sa suggestion mo na mag-rally ang mga biktima ng EJK ni Duterte. Sana nga matuloy. Sama-sama sana ang lahat ng regardless kung sino ang sinuportahan noong 2022 election para ipanawagan ang pagpasok ng ICC sa Pinas at laban sa China sa West Philippine Sea issue. Pati kay Sara DepEd resign. God bless po. God bless, Mary Grace Santos. Mary Grace Santos ulit to. Boboto po ako sa Bunyog para maiba naman ang political landscape sa Congress at Senate. Yung may utak at puso talaga. Salamat, Karox. Oh, lahat tayo, 22,000 yun 600 may git 3JC Opo. Sana nga yung mga nasa laylayan matauhan na at wag nang ibenta ang kanilang boto. Kung hindi pa rin sila natututo, sila ang dahilan ng paghihirap ng Pinas. Ang paghahari-harian ng China sa Pinas, paulit-ulit nating silang pinagsasabihan, pero kung boboto pa rin sila ng mga trapo, so be it. Diba? Nga Christian Cheng, shout out Sabi ko na nga po, ulit-ulit na lang, kahit naman masipag mag-rally ang mga nabudol ni Ecstasy na papasukin na ang ICC. Wow! Huyo pa nga rin po yan. And besides po, pati ang ICC naman, labas-masok sa Pilipinas. Kaya paano sasabihin na papasukin na. Isa pa nga po Tyrox, kahit nga po magsipag-rally, papasukin na ang ICC, ayaw nga po kasi ng Malacanang makipag-cooperate sa ICC. Ayaw niyang ipa-ICC ang pinakamamahal niyang biyanan, kasesyon niyang si The Killer, former president. Have a great PM po, Tatay Rox, at sa totoong mga ka-warriors. Christian Cheng ulit Kanina po, Tyrox, pinicture kayo ni Attorney Ricky sa vlog niya. Ito pong episode nyo na ito ang isa sa topic niya na positive nga daw po reaction nyo sa topic niya rin about sa papasukin ng ICC. Oo, panood ko rin basta malapit na kasi bunyog tayo. Maski dito kakampanya ko po rin yan dito sa lugar namin. Oo. Umasa ka to, Renzo. May krus ako sa dila. Malay mo. Swertein ka ngayon, di ba? Christian Cheng ulit Ano daw po yun? Sabi ni Atty. Ricky. Siguro daw pag nakakita ni Mark Brooks ang nagsisipag-rally na agrees papasok ICC, baka sakaling mapapayag si Mark Brooks, dinidepensahan niya pa nga po yung kanyang ka-unitives against po, kahit naman pati mga may makitang nagsisipag-rally si Mark Brooks na papasukin ng ICC, never ever yan matatouch singiwi.
Pag ginawa niya yun, pati siya, mawawalan. Oo. Christian Cheng ulit, oh. At ang gagawin naman pong rally daw para resign at Sara as tip-id secretary, wala din pong maiging kahinat na niyan. Isa pa nga yan, pinuri pa nga ni Marcos na the best cabinet member niya ang inappoint niyang tip-id secretary. Hay, masasaktan lang yung mga nangangarap na gustong patalsikin si no comment at Sara bilang kalihim ng tip-id ba? Ang dating lihim na mabubunyag. Galing na mismo sa adik na bunganga ni Ecstasy Extano na di niya tatanggalin ang pinakamamahal niyang BFF no comment at Sara. Many thanks po tay for reading my comments. Mabuhay po kayo. Mabuhay Christian Cheng. Marcelo Santa Ana, shout out Sama-sama tayong tayuan ang no to Duterte's political allies. Walang itutulong sa atin ang mga yan. Puro sa demonyong angkan ng Duterte ang mga yan. Lahat ng pro-China pa dahil kay Digong nyo. O, diba? Marcelo Santa Ana ulit, oh. At huwag kalilimutan, Antonio Trillanes, Luc Espiritu, Laila de Lima, Bam Aquino, Shell Jokno, Frank Drilon, Toto Causing, Antonio Carpio, Richard Gordon, Lenny Robredo, Serious Menya, Kiko Pangilinan. Oo, nangangampanya si Marcelo. Ang ganda niyan pag yan ang nanalo, putres. Kumbaga sa basketball, aba. Pang NBA na yung mga yan. Sheila Santos, shout out Putra Karok, sabi niya. Sa Senado, may mga barabas dyan. Tumatanaw ng putang na loob na yan. Yan ang totoo, Karok. Yun nga, Sheila Sheila Santos ulit. God bless, Karok. God bless, Sheila. Nelson Batalones, shout out. Welcome ICC. Rally kudos PBBM. No pro-China politician. No, di ba? Reynaldo Gonzales ulit. Xerox, nag-message po ako sa CP number ni Atty. Enzo na nagpapasalamat tayo sa pagkilala sa mga vloggers tulad ninyo. Kita mo, Xerox, mabait ang Diyos. Gagawa ng paraan sa ating pagpupunyagi. At una sa lahat, kayo, Xerox, ang pinasasalamatan namin. Kaya din namin nakilala si Atty. Enzo. Oh, di ba? JC Op ulit, oh. Xerox, parati ko rin sinasabi na si BBM reverse psychology ang ginagamit kay Dutz. Kunwari, bati sila. Kunwari, di yan papayagan ng ICC to arrest Dutz. Pero sa totoo lang, gustong-gusto ni BBM na maaresto si Dutz. Aba, sino bang hindi tinik yan sa landas ni BBM. Totoo. Hindi lang tinik. Lason pa. 3J show ulit. Xerox, buwan na pala ng Mayo. Sana umulan na kahit konti dyan para naman maibsan ang sobrang init ng panahon na mas pinapainit pa ni Bato sa panahon ng kanyang hearing sa Senado. Puncher lang ang kailangan para masabing legit ang isang document. Kung puncherin mo kaya sa mukha yan. Ha? 3J show ka. Bigyan mo na isang punch sa mukha yan. Bato yan, no? Under desire pa raw siya. Ano ba, Bato? Senado yan. Wala ka. Baka kala mo may director dyan. Ikaw talaga, Bato, kaya dahil mo. 3J show ulit. Xerox, kung si Dutz rally dito, rally doon, ang inaatupag at baka sakaling maapektuhan si BBM, tapatan din ng mga Marcos yan. Sige, mag-rally din kayo.
at pababain sa pwesto ang babaeng wala naman palang alam sa pagpapalakad ng DepEd. Mag-rally din sila para naman payagan ni BBM ang mga ICC dito sa Pinas. Yun nga, di ba? Yung sinasabi ko, PJ Shopke. Tiyak, umuusok ang ilong ni Digong nyo dito. Bakit sila lang ba ang may karapatang mag-rally? Yun nga, di ba? Oh. Tsaka yun nga mabigat eh. Pumapapil na oposisyon itong mga dutain na to. Bakit? Anong gagawin ninyo? May gagawin ba kayong matino? Pilipinas? Kung hindi ipamigay na naman ng bansa sa China? Lahat to. PJ Show po ito. Itong si Bato naman, di mo mawari kung bato ba talaga ang laman ng utak. Sa palagi ko, walang mangyayari dyan sa hearing na yan. Walang ibang senador na atin at si Bato pa ang maiipit dyan. Totoo. Kasi kailangan kampiyan niya si Dutz, kaya dapat palabasin niya na legit ang document ni Morales. Kaso ang pideya na ang mismong nagsasabi fake yung document. So paano yan, Bato? Di kay boboto ng mga Marcos loyalists at mga nganib ang re-election mo next year. Baliw na lang ang boboto sa'yo. Mismo. Baliw ba ka mo? 3J Shop ka ha? And daming baliw. Okay na ako dyan pa, no? Randy Reyes, shout out. Hello, Kuya Rock. Sasama ako sa Resign Sara. Oh. Naligaw si Randy, oh. Ito, mga ano ko to eh. Mga subscriber ko pa doon sa ano. Ito. Yung buwang. Marcos daw siya, si Mangusin. Oh. Cassandra Daisy, shout out. Rockstar ka. Huh? Rockstar ka, Mr. Rox. Attorney Enzo Recto ay kumbinsido sa suggestion mo na dapat mag-rally ang biktima ng bloody drug war. Totoo. Rodeo Adriano, shout out. Mabuhay ka, Rox. God bless Philippines. Sebastian Sartin Gonzaga. Welcome to the club, Sebastian. Pwede dapat mag-rally mga biktima ng EJK. O, di ba? Sebastian Santi Gonzaga ulit. Yes, pasok ICC. O, di ba? Oy, mission accomplished mga boss. Shout out, Brother Eli Asisio. Emmanuel Escalona, shout out nak ah. Boyong kong balong. Hanggang bukas po ulit. Dasal. Yun lang po talaga ang ating ito. Na sana walang dumanak na dugo dito sa pagwawala nitong si Duterte. Malapit na po ICC. Gaya ng sabi ni Trillanes, hindi ho yan papahuli ng buhay. Lahat gagawin yan para maisalba lang niya ang dapat maisalba. Magandang gabi po mga boss. Dasal.